everyone, this is Self-Reliance, and in today's video, samahan nyo ako na gumawa ng video. Magbibigay ako ng senaryo or topic na halimbawa na gusto kong bumili ng aking first firearms, pero um, paano ba yun? Hindi pa ako knowledgeable, walang tumutulong sa akin. Nag-research lang ako at yung mindset ko, yung aking tawag dito, preference ay hindi pa tulad sa isang masasabi nating marami ng experience pagdating sa firearms. Okay, so ang papakita ko ngayon, magbibigay ako ng senaryo. Halimbawa, itong senaryo na to, hindi pa ako knowledgeable pagdating sa barel. Wala pa akong alam, wala pa akong mga friends na makakatulong sa akin. Although may YouTube na, pero yung preferences ko ay hindi pa ganun ka-mature. At masasabi mo pang newbie or anong tawag dito, naive pa pagdating sa konsepto ng pagbabarel. So simulan natin. So halimbawa, hindi pa ako marunong mamili ng barel. Ang common mistake na nagagawa ng isang taong naghahanap ng kanyang firearms pero hindi pa siya knowledgeable ay yung mag-carry. So gusto agad niya self-defense, magki-carry siya, katulad dito pipili siya yung mga maliliit. Ayan, knowing na hindi ka pa proficient, hindi ka pa marunong bumarel, mahirap matuto kung ang baril mo ay subcompact. 'Di ba? So, bigyan ko kayo ng idea. Ang mga nagki-carry, ang kadalasan niyan, nagko-conceal yung mga agent like James Bond, yung mga bodyguard, or let's say yung mga spy. Sila yung mga nagki-carry niyan, 'di ba? Pero ano ba ang level of expertise nila, 'di ba? Expert na sila kaya ganyan yung baril nila. So, makokontrol mo pa rin siya or makokontrol pa rin nila yan kasi expert na sila. And merong video na mapapanood ka dito sa YouTube kung saan yung dating member ng SEAL Team 6, sinabi niya na kung maikipaglaban siya para sa buhay niya at bibigyan mo siya ng Glock 43, which is yung subcompact ng Glock, hindi niya yung gagamitin or hindi niya yung preferred. Mas gusto niya yung full size. Bakit? Hindi dahil sa concealability, it's because yung control mo dun sa weapons, yun ang mas importante. So para dun sa mga bago lang na gustong bumili ng barel, iwasan ho natin na bumili or magnais or maging preference agad natin yung maliit na barel nang hindi pa tayo marunong bumarel. Dahil unang-una, napakahirap ho niyan i-practice. At siguro mabibili mo siya dahil may pera ka, let's say. And at the same time, pag binaril mo siya, mahirap siyang kontrol, masakit sa kamay. At hindi siya talaga meant para sa 25 yards. Talagang pang close lang talaga siya, pang mga 10 yards or malayo na yung 15 yards para sa mga baril na tulad nito. Pinapakita ko dito yung CM9 ng CAR, Glock 43, PPS M2, ayan, itong Smith & Wesson MP9 Shield na maigsi. Ayan, so isipin po natin na ang mas the best na ating mabibili pag tayo ay hindi pa marunong pumutok ng barel ay yung full size. Or kung gusto nyo, pwede rin siguro yung Commander, katulad ng Glock 19 or CZ P10C, yung compact. Pero maganda talaga kung sa full size na, lalo kung nasa Pilipinas kayo na hindi naman kayo pinapayagan na mag IWB or inside the waistband pag nagki-carry, bag din naman. So gamitin natin yung opportunity na yon dahil bag naman,
sumunod tayo dun sa kung ano yung sinasabi ng batas sa atin sa Pilipinas at bumili na tayo ng full size, 'di ba? Kaya dito lang naman kasi sa amin sa Amerika, mabiling mabili talaga yung mga subcompact kasi pwede kaming mag-carry ng inside the waistband. So, yun agad yung size. Dumako tayo sa isa pang aspect. So, itong aspect na to, dapat alam nyo na to. Magko-competition ka ba o ikaw ay mag-self-defense? Kasi napaka-importante nitong bagay na to eh. Kailangan maklarify mo muna, maklaro mo sa sarili mo, bibili ako ng barel kasi gusto kong mag-compete. Bibili ako ng barel kasi gusto ko ng protection sa sarili ko, gusto ko sa pamilya ko. Hindi ho pwedeng pagsamahin yon, magkaibang doktrina yon. I'm not sure pero sa Pilipinas kasi nakikita ko yung nagti-training ng self-defense diyan, they claim na nag ano sila let's say police or law enforcement, ang training nila competition. Nakikita ko pag nagti-train sila yung pang competition ng kanilang holster, yung quick draw, yung barrel nila, light trigger, tapos naka fully customized. Ayun, so dito naman sa amin, sa culture naman dito sa US, meron talaga siyang division. Iba talaga yung barrel na ginagamit sa duty, sa self-defense. Iba rin yung barrel na ginagamit sa mga competition like USPSA. Yan, yung mga light trigger. Yan, meron yan yung mga Bull Armory, STI Staccato, Infinity. Sa side naman ng ng tawag dito ng self-defense dito, tulad ng Glock, ng HK-BP9, PDP Walter, and so on and so forth. So dapat ma-clarify ho natin 'yan. At wag ho tayong magpapadala. Take note, wag ho tayong magpapadala sa peer pressure. Kung halimbawa, bumili ka talaga ng barrel for self-defense, pero ang mga kaibigan mo, napakalaking factor kasi niya na makaka-influensya sila sa iyo eh. Dadalhin ka nila dun sa isang bagay, ba nagko-compete sila. Siyempre, sumasama ka sa kanila ngayon. Yung baril na bibilin mo for self-defense, diyan napapasok yung magkakaroon ka ng inferiority. Kasi hindi mo naiintindihan yung isang bagay na nandun ka kasi sa defensive eh. Wala ka sa competition. So, diyan mo nakakalikutan yung baril mo. Oy, si ganito, yung baril niya, halimbawa, let's say, meron kang Glock. May Glock ka, 5.5 pounds ang trigger. Kasi meant ito for self-defense. Nakita mo yung kaibigan mo, nagpalit siya, naging 3.5 siya or 2.5 yun. Isipin mo ngayon, mas maganda yung baril mo kasi mas magaan ang trigger. Ang masasabi ko ho dyan, may purpose para doon kasi nagko-compete siya, kaya kailangan niya ng mas magaan kasi it's not for accuracy, it's meant for mabilis yung lock time, yung locking time ng trigger. Kasi sa competition may oras yan eh. So, napapagkamalian palagi na kung bakit magaan ang trigger sa competition is because pinapaigsi nila yung time ng pag-cycle ng trigger, yung pag-reset, mas mabilis mag-reset, mas mabilis magkaroon ng follow-up shots. Pagdating naman sa light trigger pull, ang take note po pagka nagkakaroon ho tayo ng give and take. Light trigger pull, madali mo siyang makalabit, pero magsasacrifice naman yun yung reset mo. Pagdating naman ho sa aspect yung reset, yung magpakita ho ako ha. So, ayan. Clear ho siya. Ayan. So, ito is Glock 47. Stock yung trigger niya. So, makikita nyo, ayan, mabigat yung trigger niya. 5.5 pounds siya. Tapos, makikita nyo, pronounce yung kanyang reset. Kasi, yung spring na nagbabalik sa kanya, mas malakas or malakas din. Ngayon, kung para dun sa mga barrel na customization trigger,
Madali mo nga siyang makalabit, ang problema, mahina rin yung reset niya. Talagang give and take. Pagdating naman ho kasi sa aspect ng nagtitraining ka for self-defense, malaking bagay na alam mo yung crisp or predictable yung bawat shot mo kasi sa doktrina or sa aspeto ng self-defense, lahat ng balang lalagpas do sa target mo, may chansang may chansang tumama sa mga civilian. Kasi ang pinapractice mo diyan self-defense eh. You are um, implying or ini-expect mo or iniisip mo na yung tinatarget mo sa self-defense ay threat. So, hindi pwede diyan yung tawag dito, mamimiss mo yung silhouette. So, napakalaking bagay nun na pronounce or obvious yung yung reset mo. Kaya ang napansin ko naman, stay lang tayo dito sa usapan na to. Napansin ko naman, pagdating sa mga murang barel, like I'm talking about 200 200 points to 300 points dito sa US, napakapangit ng slack niya. Hindi na ako magme-mention ng brand, pero kapag ang baril mo ay murmurahin, ang i-expect nyo dyan talaga yung slack niya napakapangit. Pag pangit ang slack mo, katulad niyan, masyadong yung take off ng baril mo masyadong mahaba, tapos masyado ring mahaba pag nirelease mo para bumalik sa reset. Yan ang sakit ng mga mumurahing baril eh. Gagamit ka muna ng mas maraming bala para mas mapamiliarize mo yung may ganung trigger. So mayroon kang $300 or 300 points. Okay, 300 points na barrel. Tapos may pangit na slack. Oo naman. Mamamaster mo naman yan, but it takes time. Pero kung dinagdagan mo yan ng 100 points to 200 points, mapupunta ka na sa Smith and Wesson Shield. Mapupunta ka na sa Walther PDP, sa Glock. Pwede ka nang mapunta sa Canik, yung duty version nila, yung Mete. So, for me, para sa akin, directly, i-recommend ako, dagdagan nyo na lang yung pera nyo, o kaya yung CZP P10F, dagdagan nyo na lang yung pera nyo para maabot yung ganung bracket ng barrel. Kasi mas predictable at saka mas short yung distance nung slack niya. Maraming nahuwa kong nasubukan dito sa lugar namin sa US na ang pangit talaga nung slack niya. So kung hindi mo alam yung aspect ng tawag dito, yung sa slack tsaka yung reset, maaaring madala ka dahil madadala ka niyan sa maling pagbili ng barrel. Mabibili mo yan yung mura kasi yan eh, naniniwala ako mas maa-appreciate mo yung isang bagay kung knowledgeable ka doon. Parang ganito yan eh, ikaklase ko, parang sipa. Kapag sumipa yung walang alam sa martial arts, yung sipa niya yung padiretso lang, patadyak. Pero yung mga taekwondo, karate, nagra-roundhouse sila. Pareha sipa yun, pero mapapansin mo kung sino talaga yung mas knowledgeable pagdating sa ganung bagay kasi naiintindihan mo yung roundhouse kick. Parang gano'n yan eh. Parehas baril yan. Parehas nakakamatay yan. Pero, mas naiintindihan mo yung aspeto na mas madaling gamitin yung konti na lang yung idadagdag mo. Mas madali mo siyang mamamaster. Lalo sa atin, sa Pilipinas, na mahal ang bala. At meron tayong batas na 50 rounds lang ang kaya mong bilhin sa isang araw. 'Di ba? Kung halimbawa, bibili ka ng brand na ganito, brand A. Ang pangit ng trigger, ang hirap i-master. Tapos google ka pa ng, let's say, sabihin na natin, kami nagtitrain kami dito sa D5 Rubicon. Ang kanilang ginagamit na bala sa kanilang pistol ay nasa 500 rounds, sometimes 600 rounds. Yan, dalawang araw to magkasunod. So kung wala kayong yung pera na gugugulin nyo sa bala, tawag dito, idagdag nyo na lang, ibili nyo na lang dun sa konti na lang nun. Tapos
saka kayo mag-save up para sa bala kasi mas madali kang matututo dun sa sa tawag dito sa barrel na nandun siya sa mid tier kaysa sa nandun ka sa tig 300. Katulad niyan, magbigay ako ng brand yung Springfield XDM. May XDM na tig 300 points eh. Napakapangit ng ano niya. Ako na nagsasabi, maraming gumamit niya na nakita ko na nagfi-flinch sila kasi sobrang hirap nung nagfi-flinch ibig sabihin nag-anticipate sila. Kasi napakalayo nung kanilang trigger slack pati yung reset napakahirap niyang i-master. Kumpara mo dun sa XDM or yung Echelon ng Springfield na mas maganda ang slack. Konti lang ang diferensya. Konti lang ang idadagdag mo. Siguro sa Pilipinas, medyo may kalakihan, but pero kung ang tawag dito, ang goal mo ay maging proficient, piliin mo na yung magdagdag ka na lang ng konti. Kung hindi mo naman ikahihirap 'yon, ka lang, patience ka lang, maghintay ka kaysa bumili ka ng barrel na napakapangit ng slack, napakapangit ng reset, ang dami mong guguling bala. Sometimes kailangan natin bumili nung isang bagay kasi yung magpipit do sa purpose natin, hindi yung dahil meron lang tayo. Minsan kasi parang nadja-justify, bumibili ka ng isang bagay na yun para masabing meron ka lang eh. Mali rin yun. Kailangan intindihin mo muna yung aspect nung aspeto, yung konsepto, yung prinsipyo dun sa gusto mong gawin bago ka gagastos, bago ka magi-invest, 'di ba? So, balik tayo dun sa pagbili ng baril sa presyo. Pagdating naman dun sa competition, ngayon kung nagko-compete ka naman, siguro magsimula ka dun sa mga entry level. May mga entry level naman na sa tawag dito sa competition. At depende sa sasalihan mo. Hindi ako masyadong familiar sa competition, pero kung magko-compete ka, diyan talaga gastusan talaga diyan ng setup, magagastos ka diyan ng bala para sa match load, ng time. Iba talaga siya eh. So, at sa unang-una talaga, kailangan talaga malaman mo muna kung gusto mo bang mag-compete o gusto mo bang for self-defense. At wag ho nating kalilimutan, lalo na dyan sa Pilipinas, marami na ho akong nakita dyan na magagaling din na na nagti-training. Ayan, nakikita ko dyan katulad yung maganda yung presentation niya, tsaka mukhang okay at magaling si Downrange Daddy. Meron pa yung isa, yung MNP concept, si Sir Ed. Ayan, shoutout sa'yo. Yan, wag na din natin kakalimutan yon na mag-training, particular dun sa gusto nyo Hindi pwede kasi na gusto mo defensive shooting ka, ang kukunin mong magtuturo sa'yo, competition. Dahil gusto mo defensive, kumuha ka ng defensive na trainer. Pagka gusto mo competition, di magpaturo ka sa mga magagaling na nagko-compete na sa PPSA. Wag nating paghalu-haluin, pag gawin parang tawag dito ay scramble or halo-halo. Kailangan meron tayong way na tatahakan, kasi kung paghahaluin natin 'yan, mapapalaki yung gastos mo. At the end, hindi ka matututo, magkakaroon ka ng bad habit. Yung ginagawa sa competition, yung mga iterations or yung drill na ginagawa doon, yung mga basic techniques na ginagamit doon is matuturing na bad habit para sa self-defense training or sa self-defense mismo yung application. At yung natutunan mo naman sa self-defense, gagawin mo siya sa competition, bad habit din 'yon. Yung lalagpas ka sa 180 mo, ayan, bawal din 'yon. So, keep on mind guys na magkaiba talaga yung competition sa self-defense. So, ayun. So, balik tayo dito. So, ang kukunin mo ngayon,
Halimbawa, ito na, kukuha ka na ng CC75, full size. Ngayon, ang iisipin mo naman na susunod, yung aftermarket support. Ah, klaruhin ko lang, yung aftermarket is like, hindi yung, tawag dito, hindi yung papalitan mo yung trigger. Magbibigay ako ng example. Halimbawa, um, bibili ka ng, for self-defense, bibili ka ng barel. Dapat, yung holster niyan, may holster kasi na pang competition, may holster din na pang duty or pang self-defense. Hindi naman pwedeng bibili ka ng, ang gusto mo pang self-defense, gusto mo, pang self-defense ka, ang baril mo pang self-defense, tapos ang holster mo quick draw pang competition. Meron hong binabagayan yan. Katulad ng sabi ko, dapat alam mo yung aspect na yun, yung concept na yun, para hindi ka magmukhang katatawanan or hindi ka makantsawan pag nagpunta ka sa range. Tapos, gusto ko lang i-emphasize dito na kapag ka bumili tayo ng barel, nakuha na natin yung barel, yung LTAP, nakuha na natin sa Pilipinas. Yung pa lang yung tuktok ng iceberg. Marami ka pang dapat malaman. Doon pa lang magsisimula yun. So let's say nakabili ka ng P10F, CZ P10F. Yun kasi yung preferred ko na pinakang pwede mong magamit talaga na reliable. Yun ang or yung APX ng Beretta. Okay siya. Pero yung mga iba, hindi ko na siya ma-recommend kasi pag bumaba pa siya dun sa linya ng dito sa amin 400 points, pag bumaba pa siya dun, ang pangit na ng kanyang reset and slack. Kung i-debate nyo ako diyan, kung yan yung preferred nyo, yan yung budget nyo, it's okay. But for me, kung nagpa-practice ka ng tawag dito ng drill or iterations ng sa self-defense, malalaman mo na napaka-importante na maganda yung slack niya, tsaka maganda yung reset niya, predictable. Okay? So balik tayo. So yung aftermarket, halimbawa bumili ka ng P10F, hahanap ka ngayon ng brands na para dyan, iba't ibang brand na para sa self-defense. Pagdating sa self-defense, mas maganda yung merong retention. Keep on mind guys, suportahan ho natin yung mga original. Wag ho nating suportahan yung mga imitation kasi masakit yan doon sa nagbi-business kasi yung yung brand na original, meron sila diyang research and development compared do sa nanggaya at meron siyang customer support, may warranty siya pag bumili ka ng original. Okay? Katulad din nun, tsaka mas less yung mag-fail or yung breaking point niya mas maganda siya. Ganun naman talaga sa buhay guys eh. Minsan yung talent nung mga nag-design, yung hirap at pagod nung conduct ng research and development at yung nagpondo ng puhunan doon, kailangan talaga mabalik yung kanilang kinita. At para magkaroon pa uli ng panibagong research and development, mas mapaganda pa yung susunod na mga product nila, dapat bilhin natin yung original. Wag tayong kukuha ng mga imitation kasi imitation, unang-una marami diyan substandard. Hindi magkasya, magkikikil ka pa. Sa mga nakaka-encounter to, ikikilin mo pa yung para magpumasok yung firearms mo. Tapos ang pangit ng ginamit na plastic. Tapos doon yung mga screws niya malambot na strip ng madali. So dapat alam din natin yon na kaya ang sinasabi ko dito, alam naman natin mahal talaga yung pagbabaril pero kung bibili ka lang din ng isang bagay at konti na lang yung idadagdag mo, doon ka na sa original para sigurado mo yung nakakasigurado ka sa quality. So, ayun, nandun na tayo sa holster. Ngayon, yung mga aftermarket, merong mga firearms na mahirap kabitan ng optics. May mga firearms na hindi siya sinusupport ng katulad ng magbigay ako ng example.
So, dito sa US, yung mga Glock 43, P365 Sig Sauer, tapos yung maliit na na baril ng, nakalimutan ko ng tawag dun sa subcompact ng ng Walther eh. Basta yon, yung mga subcompact na yon. Meron dito yung si Tenicor, si Tier 1 Concealment, si Vedder Holster. Meron silang research and development katulad dun sa Tenicor, meron siyang parang cushion. So yung itsura nung nung holster niya may cushion. So parang may maliit na unan. Para pag naka-appendix carry ka hindi masakit. Pero yung Tenicor, yung mga Tier 1 Concealment, yung Vedder Holster, gumagawa lang sila ng holster para sa mga baril na quality. Hindi sila gumagawa dun sa mga low end. Ngayon, dapat i-consider nyo yun. Kung gusto nyo yung magbibuild kayo ng maayos na rig, o maayos na setup ng belt, maayos na setup ng concealed bag na nakita nyo, kailangan yung baril na bibili nyo, may mga aftermarket support siya katulad ng merong ginawa para sa kanya ang Safariland, Tenicor, Tier 1 Concealment, yung mga kilalang holster. Kasi kung meron naman dyan na nagko-custom ng holster, okay na rin yun kung nagbabag ka. Good na rin yun. Okay na rin yun. Pero yun yung sinasabi ko, yung mga custom sa atin na mga Kydex sa Pilipinas, mahal yun. Dito rin mahal din yun. But at the same time, may mga pre-made dito galing sa mga kilalang brands, mahal din yun. Marami kasi ako nakita na ini-improvise lang nila yung kanilang holster. Ginagawa lang nilang hindi ko alam kung anong materials. Guys, dapat mag-iingat kayo sa ganun. Kasi makikita nyo yun, ganun nga yun, nagwo-work siya. Pero wala siyang research and development kung torture test, baka mamaya may yung breaking point niya, pag loose na siya, masaktan kayo o kaya mamatay kayo o kaya pumutok sa hita nyo. Dapat dahil wala siyang research and development, may tendency na kayo yung maging parang guinea pig, mapag-eksperimentuhan kayo. So dapat din i-consider nyo rin yon. So ayun, doon na tayo guys, tapos na yung doon sa self-defense. Doon na gusto mo, doon ka na rin sa kung gusto mo naman, doon ka sa competition. So, ikaw lang din naman makakasagot niyan eh. Kung paghahalu-haluin mo yan, may tendency magkamali ka at maggastusan ka. Kung marami kang pera, it's good. Kung good for you. Kung kaya mong bumili ng pang-defense, self-defense, gusto mong makabili ng pang-assault, gusto mong makabili ng pang-competition, yung mga magaganda like Infinity, Mitrillo, good for you. Pero kung ikaw is regular Pilipino ka lang na gusto mo lang magkaroon ng self-defense, masasuggest ko nga mag-research ka, magtanong ka. Kung gusto nyo guys, pwede nyo akong tanungin, pwede dito sa comment section, sasagutin ko kayo as soon as possible kung ano yung gusto nyo, makakapag-recommend ako sa inyo. Pero pagdating siguro sa competition, siguro baka hindi ko kasi supporte, hindi kasi ako nagko-compete eh. Ngayon, kung part siya ng AR-15, pagdating yan sa pistol, pagdating sa rig, paano mag-setup ng belt, sa plate carrier, yung mga wala pang experience diyan, pwede nyo akong i-comment or sa aking Facebook channel, yung aking S-Reliance 10-4. Ayan, pwede nyo ako doon i-message. Sasagutin ko naman kayo. Sabihin nyo lang kung ano yung purpose nyo, magkano yung budget nyo. Tsaka, ulitin ko guys, napakalaking factor nung peer pressure, yung mga kaibigan nyo. Kasi just imagine, halimbawa, kasi ako naranasan ko yan eh.
yung gusto ko parang sa kanila kaparehas nila, light trigger din, maganda rin yung yung sobrang gaan ng trigger. Napagastos din ako, pero hindi naman nila ako pinilit. Nagkaroon lang ako ng idea kasi total sila yung kasama ko. Parang compete na rin ako, pero ang totoong rason kung ba't ako bumili ng barel is para sa protection. Kaya napakahalaga nun. Peer pressure, alamin mo, iwasan natin yan. Yung pagiging concealed carry na iniisip mo. Pag bumili ako ng first handgun ko, mag-concealed. Gusto ko mag-concealed. Gusto ko nakatago, parang James Bond. Napakarami pang tip of the iceberg pa lang yan. May mga mindset pa dyan na dapat mong isipin pag ikaw ay nagkikerry. Meron niyang mga legalities. Dapat alam mo yun. Mahirap siyang mas mahirap siyang ipamiliarize yung maliit na barel, mas mahirap maging proficient diyan kumpara mo sa mga full size, at yung magazine capacity niyan, kung dapat i-consider mo rin yon. Then yung pagdating naman sa tawag dito sa holster, yun nga, pag let's say nakabili ka na ng full size na pang self defense, dapat ang gamitin mo yung pang self defense din na holster, hangga't maaari yung may retention. Ito pala yung isang holster, yan, katulad nito, nakasapariland ako na ano ba to, this is Sapariland 6365 with RDS. So ayan, dahil nga self defense nga ang gusto ko at meron akong red dot, ayan, may flashlight, weapon light, ito ang gamit ko. Tapos ang attachment nito, QLS, quick release, para papalit-palit ako kasi marami akong belt. So depende sa gagamitin ko, depende sa akin. Ako, meron akong option kasi nandito sa US, medyo kaya naman mabili yun. So meron akong kulay flat dark earth, may kulay black, may kulay multicam. So depende. Pagdating sa Pilipinas naman, dahil nakabag kayo dyan at hindi naman kayo pwede mag open carry, so bili na lang kayo ng bag, tapos magpa-custom na lang kayo, katulad yung nakita ko dyan, yung 4 boys ba yun? Custom. So yun guys, dapat alam nyo muna yung tatahakin nyo. Hindi pwedeng sabi mo, ay hobby ko lang kasi to eh. Hobby ko lang to kaya hindi na ako mag-i-invest ng time dito para mag-research. Alamin yung mga aspect or concept na dapat alam mo. Katulad nga yung minsan sa pagkakabit mo ng mga accessories mo. Dumako na tayo sa AR. Halimbawa, may AR tayo. Tapos lalagyan natin siya ng mga pang-competition, lalagyan natin siya ng mga decolor na kulay pula, kulay blue. Ako guys, hindi sa akin galing to disclaimer. Hindi ho sa akin galing yung baduy ka kapag tactical ka, ang pinapractice mo self-defense, pero ang kulay ng safety selector mo, purple. Tapos ang charging handle mo, pula. Tapos ang magazine release mo, asul. Tapos yung bolt catch mo, gold. Tapos yung buffer tube mo, kulay green. Guys, may binabagayan. Kung nasa competition ka, okay lang yan. Pero kung ikaw, tsaka merong mga muscle device na meant for competition, katulad ng mga GP Enterprise, Strike Industries. Pero pag nandun ka na sa may tactical, yung mga self-defense, dyan napapasok yung mga Surefire, ano pa ba iba, yung Dead Air, yan, dyan napapasok. Magkaiba rin yun. Minsan kasi nami-mix up, ginagamit for mission, katulad ng may mga nakikita ko sa mga video na ginagamit nila for mission nila sa military, pero ang nasa dulo naman pang competition, ang trigger pang competition. Yung dapat hindi naman ako purista, pero dapat kung alam mo sana yung concept na yon, total gumastos ka na lang din,
ilagay natin sa ayos yung setup ng baril natin. Pati yung gamit natin, yung holster. Di na nasa competition ka, ang holster mo katulad nito. Pang may retention. Hindi ka mananalo. Kailangan mo quick release. Quick draw. Hindi naman maganda na naka-quick draw ka. Nasa mission ka o nasa self defense ka. Yun ang pinapractice mo. 'Di ba? So hindi rin siya okay. So yun lang. Tsaka yung mga papansin ko, meron ding mga pang tactical or self defense na lang, or let's say pang duty. Gamitin natin yung word na duty, na handguard katulad ng Geissele. Although may kamahalan yan, or BCM, wag. Tapos may nakikita ko for yung ginagamit nila for self defense, quick release yung kanyang handguard na kulay pink, kulay blue. For dapat hangga't maaari, kung mapipinturahan mo nga siya na magbi-blend in siya dun sa sa environment kung saan ka nag-ooperate, ganyan yung gawin mo 'Di ba? Ako, civilian ako, pero nung ni-research ko 'yan, na separate ko na siya sa sarili ko kung ano ba yung mga setup ng AR na meant for competition at meant for self-defense. So para hindi ka madoblehan ng gastos. Katulad yung sobrang nipis na nung handguard niya. Tawag dito, ang dami niyang kolorete, may korteng dragon pa, may korteng wolf. So guys, pagka competition ka, okay lang yun. Ginagawa mong novelty yung datingan ng baril mo for tree gun. Para dun yun sa ganong event. Pero kung nandito ka, just to make it sure na ang bibilin mo, yung intended para dun. Para ikaw rin naman yung ikaw rin naman yung mapagtatawanan kapag nakakita yun na nakakaintindi. So, ang mahirap nun, nung kinumpronta ka, sinabihan ka na ba't ganyan yung kinabit mo, na figure out mo ngayon, ang mahal din guys yung yung mga handguard, yung mga muzzle device na pang competition, yung mga trigger na pang competition, mahal din yun. Kaya ang dapat, kung alam mo sana yon, yung kung ang gusto mo for self defense, yun na lang binili mo. Kung pang competition ka, yun ang bibili mo pang self defense na mga parts, hindi rin maganda. So dapat alam natin. So ulitin ko ang target nitong video na ginagawa ko ay para sa mga newbie. At doon naman sa mga taong nakabili na sila, nagkamali na sila at napanood nyo to, guys, wag kayong magalit sa akin hindi ko kayo kilala ng personal at hindi ako nandito gumawa ng video para ikumbinsihin kayo na itama pa yung pagkakamali nyo. At hindi ho sa akin nanggaling yung aspeto na yon, yung konsepto na to. Nag-research lang din ako, member ako ng AR-15 builders dito sa US, sa page. May tinatawag doon na roast my build. At saka para mas maintindihan nyo, punta kayo sa Classic Firearms YouTube channel nila. Then pumunta kayo sa podcast, nandun yung bust your builds. Parang ganon. Nagpapakita doon na may mga AR builders na nagpo-post doon sa YouTube page or sa Facebook page ng Classic Firearms. Tapos tawag dito, ini-slideshow siya, pinapakita siya, tapos yung mga nagtatrabaho sa Classic Firearms, online store yun ng firearms. Niro-roast nila, sinasabi nila kung pangit o maganda o may mali dun sa build, kung may baduy o may hindi necessary na dapat nakakabit siya doon. Para doon guys, magkakaroon kayo ng idea kung ano yung dapat nyong gawin para doon. Pero at the same time, kung trip nyong maging ganyan yung katatawanan or para sa inyo, yan ang trip nyo, pera nyo yan, gastusin nyo yan, yan ang gusto nyo. So wala naman kami magagawa. Ako, nagpapaalala lang ako na meron ng mga na-build na aspeto, konsepto, prinsipyo pagdating sa pagbabaril. Ngayon, kung gusto nyo nga makamura para sa mga bago na gusto magkabaril,
iwasan nga natin mix up ng ng tawag dito ng purpose. So, tapusin ko na to guys, masyado nang mahaba at salamat. Kung ulitin ko, kung may tanong kayo, i-add nyo ako sa Facebook, sreliance 10-4, at dito naman sa YouTube, pwede nyo rin akong tanungin sa comment section, and magre-reply ako agad pag nakita ko or nabasa ko. So yun guys, thank you, bye. Do you read my calm as dark side?